Alright mga kapatid, China nag-deploy ng mga robot no sa kanilang borders. Nako, parang ito yung mga napapanood natin sa mga sci-fi film ha. Mukhang nagiging makatotohanan na ngayon at ang China, robot na ngayon ang ginagamit. Isa pa sa pag-uusapan natin ngayon mga tol, etong Amerika meron na namang bagong inatake. No? Samahan ninyo ako mga kapatid at pag-usapan natin to. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So meron tayong dalawang pag-uusapan ngayon. Naunahin muna natin to mga tol. Sabi rito sa report mula rito sa Net25 News and Information, nagsimula ang China sa pag-deploy ng humanoid robots sa ilang border crossings bilang bahagi ng security operations. Robot mga tol ha. So gumagamit na ngayon ng robot ang China. Actually alam ko matagal na silang gumagamit nito. Pero ngayon nag-deploy na sila doon sa kanilang mga hangganan o border. No? At mamaya pag-usapan din natin mga kapatid isang anunsyo mula kay US President Donald Trump sa kasagsagan daw ng Christmas. Meron silang mga binomba. No, mga Islamic State dito sa Nigeria. Yo, mamaya pag-usapan natin yan mga tol. Pero unahin muna nating talakayin at bigyan ng reaction, commentary, opinion etong about sa dineploy ng China ng mga humanoid robots, no? Bago natin ito simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, nasa 191,000 na po tayo. Maraming salamat sa ating mga bagong kaibigan, mga kasama natin araw-araw. So ang ginagawa po natin, nanonood tayo ng mga maiinit na issue ngayon, mga balita na pinag-uusapan ngayon at nagbibigay tayo ng reaction, opinion, komentaryo sa mga balitang ito. Samahan ninyo ako mga tol, pwede rin kayo magbigay ng comment ninyo sa comment section sa ibaba. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Nagsimula na mag-deploy ang China ng humanoid robot sa mismong border crossings nito, isang hakbang na itinuturing ng ilan bilang makabago. Ipinagpalagay naman ng iba na galing ito sa science fiction movies. Hindi kaya mga tol, dumating ang panahon tulad ng mga napapanood natin din sa mga sci-fi movies na nagkakaroon ng gera tas ang naglalaban-laban na mga robot na, no? 'Di ba? Alam niyo yung pelikulang Real Steel, yung nagbo-boxing mga robot na rin. Pwede kaya, posible kaya dumating tayo sa puntong ganun na talaga ang ating daigdig ngayon, no? Mga robots na. Nakakuha ng UB Tech Robotics ng kontratang nagkakahalaga ng 264 million won o humigit kumulang $37 million upang ilagay ang kanilang Walker S2 humanoid robots sa mga border checkpoint ng Fangchengkang sa Guangxi malapit sa Vietnam. O biruin mo, no? Sa mga border checkpoint nila, siguro yung mga tumatawid, mga dumadaan doon, mga robot na yung nagche-checkpoint doon. So robot na yung dinedeploy nila doon mga tol. Hindi malabo, dumating ang panahon mga kapatid, pag nagkaroon ng mga labanan, digmaan, robot na rin yung mga ide-deploy nila, no? Ayon sa kumpanya, tutulong ang mga robots sa pamamahala ng daloy ng tao, inspeksyon at logistics. May kakayahan ang Walker S2 na magpalit ng sariling baterya, kaya naman mag-operate nito ng tuloy-tuloy araw at gabi. Yun ang maganda kasi doon walang kapaguran, tipid pa kasi hindi sila kumakain, hindi nila kailangan magpahinga, tapos dahil nga AI sila, medyo sila mga tol, mas mahigpit, no? Mas sila dun sa programa nila. So hindi sila pwedeng maging corrupt. May taas na 176 centimeters, bigat na 70 kilos at kayang maglakad sa bilis na 2 meters per second. Ang humanoid robot ay may galaw at proposition na kahawig ng sa tao. Mayroon Grabe, iba na talaga teknolohiya ngayon, no? din itong mga sensor sa kamay, microphones, speakers at kakayahang makipag-usap. Matagal nang ginagamit ang humanoid robot sa Chinese customs at paliparan, ngunit ito ang isa sa pinakapraktikal at kontrobersyal na deployment nito sa border ng bansa. Biruin mo, sa China pa natin unang nakita to, no? Kasi ina-expect ko pagdating sa mga ganitong teknolohiya, ang unang-unang number one na nasa isip kong makakakita tayo ng ganito sa Japan, eh.
Do alam natin syempre, advanced na yung teknolohiya ng Japan, pero iba to mga kapatid, no? Nag-deploy ang China ng mga humanoid robots sa kanilang mga hangganan. Ayon sa mga eksperto, ipinakikita nito kung paano unti-unting pumapasok ang artificial intelligence sa mga kritikal na aspeto ng seguridad at pamahalaan. Anong masasabi nyo mga tol tungkol dito, no? Mamaya bigyan ninyo ng reaction yan in komentaryo sa ibaba. Ngayon, pag-usapan naman natin to. US military bombs new. Bago mga kapatid, Islamic country in surprise Christmas strike on Trump orders. Sa utos ni Trump mga kapatid, sabi hell to pay. Ito'y mula naman sa Times of India. Basahin natin ang bahagya yung report mga tol. Sabi rito, US President Donald Trump announced that the US military nagsagawa ng airstrike on the Islamic State targets in Nigeria. In a truth, yung dati siguro, hindi, iba to truth to eh. In a truth social post, Trump said the ISIS was carrying out targeted killings of innocent Christians. The military strike took place days after American forces struck ISIS targets in Syria. So mas nauna to. Hindi, after American forces struck ISIS nauna muna yung sa Syria, tapos parang days after lang, mga ilang araw lang, eto naman ngayon yung panibago nilang inatake. In October, the US President had warned the Christianity faced an existential threat in Nigeria and threatened to militarily intervene in the West African country over what he says is its failure to stop violence targeting Christian communities. Napanood natin to nung nakaraan. Nagbigay ng babala si Trump dahil nga sa lalapastangan, no? Pag-abuso, kaya pananakit o siguro ano pa pwede nating gamiting word. No, basta inaapi yung mga Kristiyano dito sa lugar na to sa Nigeria. Kaya sabi niya mangingialam daw o mangingimasok itong militar ng US. At eto na nga, in-announce na pinasabog nila o binomba nila mga tol itong mga lugar na to sa Nigeria. No? Panoorin natin ito mula rito sa Times of India. Yan, US military bombards new country on Trump orders. U.S. military carried out airstrikes on Islamic State in Nigeria. President Donald Trump announced on social media. In a Truth Social post, Trump said ISIS had been targeting and viciously killing innocent Christians. Ooh. Tonight, at my direction as a commander-in-chief, sa order niya, sa utos niya, the United States launched a powerful and deadly strike against ISIS terrorist camp in northwest Nigeria, who have been targeting and viciously killing primarily innocent Christians at levels not seen for many years and even centuries. I have previously warned these terrorists that if they did not stop the slaughtering of Christians, there would be hell to pay. And tonight, there was the Department of War executed numerous perfect strikes as only the United States is capable of doing. Under my leadership, our country will not allow radical Islamic terrorism to prosper. May God bless our military and Merry Christmas to all, including the dead terrorists, of which there will be many more if their slaughter of Christians continues. Ito yung sinasabi natin mga tol sa mga nakaraan pa. Grabe itong Amerika dahil kapag lalo-lalo na ito under kay Trump, pag sinabi nila, mga tol, hindi na yung tipong banta-banta lang. No? Pag sinabi nila, mga tol, talagang few days, few weeks, few months, makikita mo talagang, ayan na, ginagawa na nila. Kumbaga parang mga warpreak. No? Kung nakikita nating warpreak yung North Korea o kaya etong China, mga tol. Pero yung China, syempre, puro lang sila dun sa gray zone tactics nila, pang i-intimidate lang. Itong Amerika, mga tol, kakaiba. Pag nagbanta, tinototoo. The Department of War executed numerous perfect strikes, as only the United States is capable of doing. United States lang daw ang may kakayanang gawin yun. Under my leadership, our country will not allow radical Islamic terrorism to prosper. May God bless our military
and Merry Christmas to all, including the dead terrorists, Oo. of which there will be many more if their slaughter of Christians continues. So kapag pinagpatuloy pa daw nitong mga terorista ang pagkitil sa mga Kristiyano doon sa Nigeria, marami pang ulit mangyayari itong kanyang ginawa ngayon, no? Kasi under his order daw no, sa ilalim ng kanyang utos itong nangyaring strike na to. US Africa Command, AFRICOM, at the direction of the President of the United States and the Secretary of War, and in coordination with Nigerian authorities, US Africa Command conducted strikes against ISIS terrorists in Nigeria on December 25, sa araw mismo ng kanilang Christmas 2025, in Sokoto State. In October, Trump had warned that Christianity faced an existential threat in Nigeria, threatening to intervene in the West African country over what he dubbed as its failure to stop violence targeting Christian communities. Hegseth had responded to Trump saying, yes, the killing of innocent Christians in Nigeria and anywhere must end immediately. The Department of War is preparing for action. Either the Nigerian government protects Christians or we will kill the Islamic terrorists who are committing these horrible atrocities. So ngayon, bilang isang reactionist, reactionist lang naman ako bilang isang commentator mga tol, parang hindi na rin natin nakikita ang difference sa dalawang bagay mga tol. Ito personal opinion ko lang naman. Alam ko meron kayong sariling opinion nyo. Pwede nyo namang sabihin yan. No? Ako, ito naman ang personal opinion ko as a reactionist, commentator, di ba? Kung nagagalit si Trump dahil sa ginagawa nitong Islamic State na pagkitil doon sa mga Kristiyano, kaya ang ginawa niya, siya ang bumawi na kinitil niya naman etong mga terorista o mga Islamic State na to sa ngalan ng pagiging Kristiyano, di ba? Di parang pareho na lang din no? Kumbaga, siya yung terror ng terorista. Alam niyo yun, gets nyo? Kasi di ba, itong mga terorista, terror sila dito sa mga Kristiyano kasi kinikitil daw nila. Ngayon, bilang gante, si Trump ang nag-utos dito sa mga Kristiyano na bumawi. Kasi mga Kristiyano, malamang siguro mga Kristiyano tong mga militaring nag-strike na to. Di ba, mga Kristiyano. So sila naman ang naging terorista ng mga terorista. So parang, alam niyo yun, pareho. Kumbaga, pinatay niyo yung mga Kristiyano, patayin din namin kayo. Parang ganon mga tol, no? Well, yun lang naman sa aking sariling pananaw. Ano sa tingin ninyo? Ano masasabi ninyo tungkol dyan mga tol? Comment kayo sa ibaba. Nigeria's foreign ministry in a statement also confirmed the airstrikes conducted by the U.S. military, adding that terrorist violence in any form, whether directed at Christians, Muslims, or other communities, remains an affront to Nigeria's values and to international peace and security. The U.S. military's airstrikes took place day after a massive bomb explosion in a packed mosque in Nigeria's northeastern Borno state. At least 35 people were injured in the blast in the Gamboro market of Maiduguri. Okay, so rito na nga mga kapatid, no, nagsagawa nga ng military strike, binomba ng Amerika etong Islamic country sa Nigeria, surprise Christmas, bilang tugon at bilang babala na rin, bilang pahiwatig na rin ni Trump na hindi siya nagbibiro doon sa kanyang mga pahayag. Diba? Na kapag hindi tinigil nitong mga teroristang ito ang pagkitil doon sa mga Kristiyano, ganito gagawin nila. So eto na nga mga tol. Kumbaga, dinemo ulit, ipinakita ulit ni Trump kung gaano siya kaseryoso sa mga bagay na ganito. Tulad nga ng sinabi ko, ibang klase kasi itong Amerika, mga kapatid, pag sinabi nila, ginagawa talaga nila no? Pero sana hindi ito magdulot ng mas malawak pang kaguluhan sa pagitan ng dalawang paniniwala, di ba? Etong Islamic na to at eto namang sa pagitan sa panig naman ng Christians. Pero tulad ng sinabi ko kanina, yun ay aking opinion lamang. Kumbaga parang
si Trump ang terorista ng terorista. Terror siya ng terorista. Habang itong mga maliliit na, siguro sabihin natin Christianity o Christians, na kinikitil naman ng itong tinatawag nilang ISIS terrorist. Ano sa tingin niyo mga tol? Pwede kayo magbigay ng komentaryo sa ibaba, no? Pwede kayo magbigay ng sarili ninyong opinion. Ano ang inyong masasabi dito sa panibagong aksyon na ginawa ni US President Trump? At ano rin ang inyong masasabi doon sa balita na nag-deploy ang China ng mga humanoid robot sa kanilang border? Sa tingin ninyo, aabot ba tayo doon sa puntong mala sci-fi movies na ang mga naglalaban-laban na ay puro robot na? Ano sa tingin ninyo? Comment kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.